Muli tayong topic na bibigyan ng opinion ngayong araw po ng Thursday. Pero bago po tayo tumako sa ating question of the day, dito po muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong Thursday morning. May dalawang lalaki na may malubhang karamdaman ang na-admit sa parehong ospital. At magkasama sila sa iisang hospital room. Ang kama po ng isang pasyente ay malapit sa nag-iisang bintana ng kwarto na maaari ring tawaging window seat o window bed. Habang isang pasyente naman ay nasa kabilang bahagi ng silid na walang bintana. Tanging ang pasyente lamang na malapit sa bintana ang pinapayagang galawin pataas ang kanyang kama upang madrain ang mga fluid sa kanyang baga, habang isang lalaki naman ay lagi lang nakahiga. Naging magkaibigan naman ang dalawang pasyente na lagi nang nagkukwentuhan tungkol sa iba't ibang bagay, kabilang na ang tungkol sa kani-kanilang pamilya. Tuwing sasapit ang hapon at mauupo na sa kanyang kama ang pasyenteng malapit sa bintana, ay lagi niyang dinedescribe sa kanyang roommate kung gaano kaganda ang nakikita niya sa labas, gaya ng mga puno, mga sasakyan, ilog, mga taong naglalakad at iba pa. Habang ang kanyang roommate naman ay ini-imagine ang mga bagay na sinasabi ng kanyang kasama. Sa kasamaang palad, pumanaw ang pasyenteng dating nakahiga malapit sa bintana. Labis ang kalungkutan na naramdaman ng isang pasyente sa pagkawala ng kanyang roommate na itinuring na rin niyang isang kaibigan. Sa labis na pagkalungkot, humiling siya sa nurse na kung maaari ay ilipat siya sa kama malapit sa bintana kung saan dating nakahiga ang kanyang yumaong kaibigan. Dahan-dahan na iniangat ng lalaki ang kanyang sarili upang makita ang ganda ng paligid sa labas ng bintana na laging binabanggit ng kanyang pumanaw na kaibigan. Pero laking gulat ng lalaki nang makita niyang may malaking pader pala na nakaharang sa bintana ng kwarto at wala siyang ibang makita kundi pader lang. Sa labis na pagtataka ay tinanong ng pasyente ang nurse kung paanong magagandang bagay ang nakikita ng pumanaw na pasyente, gayong sa pader naman pala nakaharap ang bintana. Sagot ng nurse. Sinabi po nitong bulag ang pumanaw na pasyente at hindi dito nakikita na may nakaharang palang pader sa bintana. Napangiti pa ang nurse at sinabi sa pasyente na nais ka lang pasayahin ng iyong kaibigan. Ano po mapupulot nating aral sa kwentong ito? Una, walang mas nakahihigit pa sa pakiramdam na may napapasaya tayong tao. Mahirap man dahil alam naman natin na lahat tayo ay may kanya-kanya ring pinagdaraanan, pero malaking bagay kung ikaw ay magiging dahilan ng pagngiti o pagtawa ng isang tao. Kaya nga po dito po sa ating programa, kahit may mga negative issue tayong tinatalakay, sinisikap pa rin po naming magbigay ngiti sa inyo kahit papaano para po ay mapagaan din namin ang inyong pakiramdam. Lalo na sa ganitong mga panahon na talagang marami po ang naapektuhan ng bagyo. Kahit sa simpleng paraan po sana'y makapaghandog tayo ng ngiti sa ating kapwa. Pangalawa po, ang aral po na maaari nating mapulot sa kwentong ito ay acceptance. Yan. Yung pasyente po na nasa kama na malapit sa bintana ay tanggap niya ang kanyang sitwasyon. Nabulag siya at may malubhang karamdaman. Mahirap man tanggapin ito, pero pag ipinagpasa Diyos mo ang lahat, makakaya natin. Dahil nga po tanggap ng bulag na pasyente ang kanyang sitwasyon, puro positibo po ang naibibigay niya sa kanyang kapwa. At masaya siya na nakapagpapaligaya siya ng kanyang kapwa.
Kahit po no, nung hindi niya nakikita yung labas ng bintana, pader lang pala yung harap ng bintana, nagawa niya pa rin i-describe ito ng napakaganda. Para isipin ng kanyang kasama na napakaganda ng nakikita sa labas kahit na sa totoo lang, wala naman talaga siyang nakikita. Sana po ay maging dahilan tayo ng pagngiti o pagsaya ng isang tao ngayong araw at hindi maging dahilan ng pagkainis o pagkakaroon ng sama ng loob. Ang aking pong hiling ngayong umaga para po sa bawat isa sa atin ay gaya po ng nasusulat sa Romans chapter 15 verse 13. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Thursday.